Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to this week's Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? No, sana lahat po tayo ay maayos ang kalagayan. Siyempre, nitong mga nakaraang araw, no, ang ating weather ay very unpredictable. No? Nagkaroon pa nga, akala ko nga magkakaroon pa ng suspension. No? Pero awa ng Diyos, no? Wala naman. No? So, basta doble ingat lamang po tayo. Siyempre, lagi tayong magdadala ng ating mga rain gear, no? Dahil nga minsan, no, magsisimula ang araw, pero sa kalagitnaan, no, ng araw ay biglang bubuhos ang malakas na ulan. So, ina na rin ang handa tayong lahat. So, ano ba mga kaganapan sa ating barangay nitong nakaraang linggo? So, unang-una po, syempre, we're very happy to share na ang ating BSA Scholarship Program ay tuloy-tuloy na po. No? At ang ating mga scholars ay back to school na. I think, itong buwan ng Setyembre, no? Ito yung mga huling batch ng students na mag-uumpisa na sa kanilang panibagong school year. At syempre, to date, we have almost 200, no? Nasa 200 pa rin ang ating bilang ng scholars, no? Ng Barangay San Antonio. At syempre, karamihan sa kanila ay nag-aaral sa mga state universities. No? So for some of our scholars that are studying sa semi-private and private na mga paaralan, no? Meron tayong syempre konting subsidy, no? Sa kanilang tuition fee. Pero hindi natin kaya ang kabuuan, no? Dahil sobrang mahal na, no? Ang mahal na ng matrikula ngayon, no? Pero ang lahat ng ating scholars ay tumatanggap po ng monthly allowance. So, ang monthly allowance po nila ay 1,500 pesos, no? At personal natin yan dinidistribute, no, dito sa ating tanggapan. So, dun sa mga interesado, no, pasensya na po kayo, no, for this year, no, wala na, sarado na, no, na-reach na namin ang ating maximum number of scholars, no, miski yung ating allocated budget, no, ay nasa maximum level na po. So sa mga interesado po, no, ano na to for the next school year na po. So kung magpapa-enlist na kayo sa amin, no, pre-register para maisulat na namin, mailista na namin, no, feel free, no, na pumasyal na po kay Miss Mean Fernandez dito po sa ating tanggapan, dito po sa Barangay Hall, no, nang sa ganun ay maiporma na natin, no, para sa susunod na taon, no, ang ating mga bagong scholar. So nakakatuwa rin, no, dahil marami na rin ang nag-graduate. No, na-report natin sa iba nating mga episodes, no, ang mga scholar graduates natin, no, at tuloy-tuloy meron pa rin pumapasyal, no. Most recent ay si Al Francis Santos na nagtapos sa kursong Hospitality Management. So nakakatuwa, sabi nga niya meron na ring nakalinya na trabaho para sa kanya. So at least yung employability ng ating mga scholars ay kitang-kita po natin, no, na talagang from school, no, pagka-graduate, no, nagta-translate ito, no, into jobs, no, para sa ating mga scholars. So syempre dagdag ko na rin, no, yung ating monthly podcast, no, na Kwentuhan Time, no, na kung saan ang ating most latest episode, no, ay ang guest natin ay produkto ng ating scholarship program na si Engineer Eco Garde, no? So maraming salamat, Eco, no, for accommodating us, no, maging guest ng ating podcast. Siyempre, si Eco ay dati rin nating SK Kagawad, no? Naglingkod rin si Eco sa ating barangay at maraming salamat sa iyong na-share na mga inputs pagdating sa college life, no, yung buhay estudyante, hanggang dun sa iyong job hunting experience, no, na talagang nakaranas ka rin ng failures, no, or na-disappoint rin, 'di ba, or na-reject, no, pero eventually, no, nakakuha ka ng isang magandang trabaho, no. Si Eco ay isang mechanical engineer, no, and he works now sa isa sa mga reputable companies, no, ng ating bansa. So again, maraming salamat sa ating mga BSA scholars
No, mag-aral kayo ng mabuti sa ating mga produkto ng ating scholarship program. No? Again, congratulations sa sulit ang inyong sakripisyo and hard work. At syempre, good luck, no, sa inyong panibagong yugto sa inyong buhay, which is yung inyong career na, no, yung employment life. And sa Barangay San Antonio, tuloy-tuloy din po ang ating mga programang pangkalusugan. So, formal na rin pong nag-resume ang ating BSA Healthy Buddies, our health pop-up, no, na ginagawa dito sa iba't ibang bahagi ng ating barangay. No? Parang mini caravan ito, mini health caravan na ginagawa natin sa iba't ibang mga condominiums, no? Especially yung mga residential areas na malayo sa ating health center. No? Talagang inilalapit natin ang ating mga health services sa kanila. So ano ba nagaganap pag may healthy bodies? No? Siyempre, andyan ang buong team halos ng ating health center. No? Actually, ginagawa lang natin siya tuwing Thursday. No? Dahil pag ginawa naman natin ng mas madalas, siyempre, ang operations naman ng health center natin ang masasacrifice. So yung Thursday, no, na napili na nating araw dahil yun yung isa sa mga list na busy days natin sa ating health center. So dinadala natin ang ating buong team, no, sa kung saang location man ang naka-assign para sa araw na yon. At syempre, no, meron tayong doctor's consultation, merong BP monitoring, meron din tayong random blood sugar testing, no? At syempre meron ding counseling both for nutritional and breastfeeding. So, syempre, ating breastfeeding guru, si Nanay Lorena, at ang ating nutritionist, si Sir CJ, ay sumasama din during this caravan. Syempre, kasama din natin si April, no, ang ating Senior Citizens Action Officer, para mag-set up ng Senior Citizens Desk. No, para sa kahit sa saglit na oras na yon, no, yung mga inquiries pagdating sa senior citizens concerns, no, ay masagot natin during that pop-up. So, syempre, no, may dala rin tayong mga gamot. No? So, yung mga magpapakonsulta, no, nabibigyan ng reseta ni Doc, pagka available naman po ang ating gamot, ay nagdi-distribute na rin tayo. So, sa ating mga kabarangay, particularly sa ating mga building admins, no, na gustong magkaroon ng Healthy Bodies pop-up sa inyong property, no? Makipag-ugnayan lamang po sa aming tanggapan, sa ating health center, no? Nang sa ganun ay may schedule na natin ang pagpasyal sa inyong area. At syempre, maraming salamat din po and congratulations sa mga nagsipagtapos sa ating 90-day feeding program. Syempre, yung ating 90-day feeding program, ang ating main beneficiaries ay ang mga undernourished kids, no, na base sa ating Operation Timbang po yan. No? Nagtimbang tayo sa ating barangay, no, a few months prior to the launch of our 90-day feeding program. At syempre kasama din sa feeding program ang mga mommies, particularly ang mga preggy mommies at gayon din ang mga lactating mommies. So during our culminating activity, nagkaroon tayo ng lecture, no, nutritional lecture, and nagkaroon din ng demonstration on meal preparation, and nagkaroon din tayo ng dry goods rationing, no, para sa ating mga participants na nagsipagtapos. So again, maraming salamat sa ating nutritionist na si CJ na talagang at syempre si Miss Mayan, no, talagang sinupervise talaga nilang ng maayos, no, itong ating isinagawang 90-day feeding program sa Barangay San Antonio. And happening today, no, ang ating free flu vaccination para po sa ating mga mahal na senior citizens ng Barangay San Antonio. So, medyo limited quantity lamang po tayo. No? We have a total of 500 vaccines. So, alam ko yung most of you have already pre-registered with April De La Torre. At syempre, alam ko yung iba nagsabi na rin sa ating health center. No? Marami rin tayong mga suking seniors na tumimbre na, no? Kila Nurse Nits para sa pag-avail ng ating free flu vaccine. So again, maraming salamat,
no, sa ating Committee on Health and Nutrition led by Kagawad Rachel Rusya. And para sa kolaborasyon na ito, no, sa free flu vaccination, maraming salamat sa ating Pasig City local government. And sa Barangay San Antonio, tuloy-tuloy din po ang ating mga programa pagdating sa environmental protection. So, nung nakaraang Lunes po, no, ang inyong lingkod, kasama si Kagawad Justin Galang, ang ating committee co-chair sa environmental protection, ay umattend sa flag raising ceremony sa temporary City Hall, no, dito po sa may Bridgetown. At syempre nakasama natin no other than our Mayor Vico Soto, and members of the Pasig City Council. At syempre ang highlight no ng ating flag raising sa City Hall nung Lunes ay ang pag-turnover ng rolling trash bins na handog ng Pasig City LGU para sa 30 barangays ng Pasig City, and ito ay tinanggap ng mga punong barangay at gayon din mga kagawad. Nagkaroon ng ceremonial turnover. So again, aking pagpapasalamat sa Pasig City local government. Of course, kina Mayor Vico, sa Pasig City Council, of course si Consi Kiko, no, na our very own councilor, no, ay naandun din, no, na para makita, no, ma-witness ang turnover ng mga rolling trash bins. And of course, sa ating sa head ng Solid Waste Management Office na si Sir Allen Angeles. No? Maraming salamat. Si Sir Allen, talagang ang suporta niya, no? Napakaganda ng suporta sa Barangay San Antonio, particularly no, sa ating garbage hauling, no? Dito sa ating barangay. At syempre, no, tuloy-tuloy din po ang ating mga cleanup efforts dito sa Barangay San Antonio, no? Of course, daily meron tayong mga cleanup activities, no? And pagka Saturdays, meron naman tayong malawakan, no, na cleanup drive operations na isinasagawa dito sa ating barangay. Of course, yung mga sweepers ng barangay, ang priority niyan una yung ating village, no? Pagdating naman sa Central Business District, ang ating mga human resource complement dyan ay ang Pasig City Street Sweepers at syempre ang sweepers din ng Ortigas Center. Pero syempre, no, nagre-reinforce na rin kami, no, dahil nga sa dami rin naman ng tao, no, dito sa ating barangay. Hindi maiwasan talaga na minsan may mga naiiwanang konting kalat. No? So ako'y nananawagan na rin sa ating mga kabarangay, no, whether residente kayo or nagtatrabaho dito po sa Barangay San Antonio area, no? Sana magtulong-tulong po tayo nang sa ganun ay mapanatili nating malinis, no, ang ating barangay. Siyempre, dagdag ko na rin, September 20 is World Cleanup Day. No? So, every year, no, meron tayong ginagawang extra effort, no, pagdating sa mga cleanup drive. No? Madalas nga, meron din tayong nakaka-collaborate na mga private stakeholders natin, no, na nais makiisa sa mga activities natin pag World Cleanup Day. So nananawagan ako, no, sa ating mga stakeholders, no, kung willing kayong mag-collaborate, no, for World Cleanup Day, no, we'd be very happy to accommodate you. No, napakalaking tulong ng inyong mga collaborations pagdating sa ating pagsasagawa ng mga cleanup activities dito sa ating barangay. At idagdag ko na rin, no, this weekend ay yard sale muli, no? So itong yard sale, ito po yung ating monthly na segregation day, no, na parang citywide segregation day na ginaganap dito sa Capitol Commons. At syempre yung mga nakokolekta natin ng mga recyclable wastes, no, mula sa ating basura to ayuda efforts, no, dito natin dinadivert ang ilan po sa mga nakokolekta natin ng mga recyclable waste. So again, patuloy lamang po tayong magtulungan, no, nang sa ganon ay mapanatili natin ang kalinisan at kaayusan, no, dito sa Barangay San Antonio. And mga kabarangay, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group. And please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.com
para lagi po tayong updated sa mga nangyayari, no, dito po sa ating barangay. So again, aking pagpapasalamat po sa ating mga katuwang sa pagsaserbisyo, of course, sa ating mga mahal na barangay employees, the Barangay Council, the SK Council, our social media team, maraming salamat. Siyempre, sa ating mga benefactors, donors, and collaborators, maraming salamat po sa inyong tulong at suporta para sa ating barangay. And of course, sa ating mga mahal na constituents, mga netizens natin, mga kabarangay natin. No? Maraming salamat sa inyong tiwala. No? At gayon din, maraming salamat din sa inyong mga feedback. No? Malaking bagay po yung mga feedback na naipapadala nyo po sa amin. Nang sa ganon ay mas naiaayos natin, mas naitataas natin ang ating antas ng pagseserbisyo dito sa ating komunidad. So again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig. And rest assured that BSA will continue to do its best upang iatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating barangay. So sa inyo pong lahat, no, huwag natin kakalimutan ng magdasal, no, huwag natin kakalimutan ang ating pananampalataya. So sa ating mga kabarangay, mag-ingat po tayo lagi. Stay safe always. And may God bless us all. Thank you.